Kaya ko sinasabing sikat, lumalabas kasi to sa teleserye si Ma'am. Wow! Doktora na, artista pa. Nahiya tuloy daw siya. Opo, Doktora Babes, Doktora Manalo, meron ho kayong mga, I'm sure napapakinggan po at napapanood po ninyo itong mga recent events, no? Na yung mga kabataan parang nagbe-breakdown ba? Kagaya ho nun, bumagsak sa grade, binaril niya yung kanyang teacher. Tapos meron naman ito yung ex-boyfriend na estudyante, binaril niya yung kanyang ex-girlfriend na estudyante rin. Bakit ho parang nagiging mapusok po ang mga kabataan na gumawa ng ganito kabigat na krimen? Yun na nakakalungkot, ano? Kasi ito yung mga pangyayari ay dapat na iwasan at hindi dapat nangyari. Sad to say, no, na ang ating mga kabataan ay masyadong fragile na and they're volatile. Although sa ganitong age talaga, no, pagdating sa crimes of passion ay mahina pala talaga sila. Na syempre first love yan, ano? Parang masyadong maalala nasaktan. niyo rin Angel at saka Xander, no? Nung kayo ay mas bata-bata pa napaka-memorable noong ating first love. Pero ang nakakatakot lang kasi dito ay sandali lang, bakit humantong sa ganito? Oo. Kasi partner, Doc Maria Bernadette, ano? Kasi nung kabataan natin, papansin ko, hindi naman tayo ganyan ka... siguro iiyak ka. Oo, mag-breakdown ka, iinom ka, di ba yun ang pinakano, inom. Pero parang hindi humahantong sa ganitong violence, Doc. Actually, totoo yan, ano? Bakit ba masyado silang nag-react? Balik tayo dun sa ano bang nangyayari sa bahay ng isang bata, no? So, napaka-influential din ang mga magulang, ang mga tao sa paligid, at paano din sila nagre-react kapag may mga problema. So, tingnan natin kung ano ba ang nangyayari sa loob ng bahay ng mga kabataang to. Definitely, no? Kung puno ito ng pagmamahal o puno ito ng affirmation ng goodness, no, ng isang bata, ay dapat hindi nangyari ito. Opo, Doc Bernadette, ano po ba yung mga warning signs na dapat po nating bantayan sa mga bata, lalo na may mga ganitong tendency na masyadong maemosyon para po hindi po humantong sa karahasan? Alam mo, kapag nag-change ng personality, iiyak, nalulong na doon sa pagiging mag-isa, no? Hindi na nakikihalubilo, bumababa ang grades, at lalo na kapag nagsasalita na gusto nang mamatay, no? Ito ay mga telltale signs na kailangan hindi pababayaan. Pero meron din ho ba kayong mga na-handle po ng mga pasyente na wala pong sintomas? Yung parang... Normal naman. Opo. Parang yung kulang. Parang ganun po. Meron din, no? Lalo na sa mga kabataan na akala mo cool lang, no? Ayun ang nakakatakot kasi kapag tinatago nila ang mga ganitong pangyayari, how would you know, di ba? Yes. So, ang pagsasalita is one way na malalaman natin. Pero kapag ang mga bata ay they would hide with themselves, hindi sila nagsasalita, no? Hindi sila nakakatulog, iyak ng iyak. Ito yung mga senyales na kahit hindi sila magsasalita, if there's a change in behavior, no? Tapos wala ng interest, wala ng motivation, low bat palagi, ay sandali lang. Kailangan mag-isip ang isang magulang. Oo, pero Doc, sa panahon po kasi ngayon na parang yung mga parents ay lagi pong busy, laging abala. Nagtatrabaho pareho. Oo, hindi na nila, wala na silang time dito sa kanilang mga sa kanilang mga anak. Kaya ngayon hindi nila alam yung kung ano yung nangyayari sa kanilang mga anak, di ba? Yung walang time, text lang ng text, hindi nag-uusap, no? Candidate ito sa poor communication at saka hindi mo na makilala ang iyong mga anak. Kasi lalo na sa teenage years, it is very, very important, no? Ang peer group, di ba? Barkada, yes, jowa, crushes. Minsan ang mga magulang, mo, ano yan, mga KJ, ang mga magulang. So, it is very important na alam natin
kung anong nangyayari doon behind yung cellphone nila, ano ba nangyayari, barkada, dapat alamin natin kung sino mga kasama nila. Opo. Isa ho bang factor, ma'am, ang social media, yung accessibility ng mga kabataan sa Facebook, TikTok, Instagram? Cyberbullying is very, very rampant. No? Pag hindi lang malike, kapag wala lang mga likes or hindi nag-trending, natatakot na or naiinis na or nasasad na, nalulungkot na. Remember, our life doesn't depend on numbers. It depends on what? The warmth of love of the family. And most especially kahit may pagsubok, diba? Normal lang yun. Yes. Taga, hindi nawawala ang pagsubok eh. It's a part of our being human. But remember, life doesn't stop, no, kapag may mga problema. Opo, pero yung mga ganitong kabataan po kasi yung kanilang edad, Doc Bernadette, kumbaga hindi pa kasi sila nakakapagdesisyon ng tama. So napaka-importante, Doc, ng gabay ng kanilang mga magulang kasi doon pa rin magwawakas yun eh, yung kung paano ka palakihin ng tama ng iyong magulang. Be a barkada to your kids. Make sure na lumalabas kayo kahit weekends or talagang dapat bonding. Face-to-face hindi lang cellphone, hindi lang video chat kung kaya. At the same time, know how they are, no? How they cope. Kailangan alam natin yun. Opo. Maiiwasan ho ba yung ganitong mga karahasan po sa mga paaralan? O ano po yung mga dapat gawin po ng magulang at ng pamunuan po ng mga school? Importante mga schools at saka families would work together for the advocacy of mental health of children and especially the adolescents as well. Alam mo, silent killer kasi ang ang depression at saka ang unacceptance of their self, no? Ang self-esteem importante din for the children, no, na instead na pagalitan natin, importante na alam natin bakit sila is acting this way, why do they behave ganito, bakit sobrang in love ito sa kanyang jowa. We have to lead them the way kasi importante yung gabay natin. Opo. Dok, paano po makakatulong yung maagang psychiatric evaluation or counseling para po hindi na po humantong sa karahasan? Ang ganda ng sinabi mo, Angel. The earlier intervention in any child is very important. But I would suggest before that, we have to discuss advocacy about mental health. And we already started it last year, no, with the Philippine Psychiatric Association. We have these mental health caravans wherein we go to schools and give lectures. But of course, our numbers are not enough, no. So we need the help of everyone with this advocacy, and especially you in the social media and our friends from the media. Opo, nabanggit niyo po na medyo kakaunti po yung inyong bilang, no, yung mga graduates po ng psychology, psychiatry. Sa palagay po ba ninyo dahilan din po ito? Kasi di ba ho dapat ang guidance counselor po ay psychologist or psychiatrist, di ba? Pero parang teacher din yung tumatayong guidance counselor. Sa palagay po ba ninyo problema rin po ito sa paaralan kaya po yung mga bata na nahuhulog po sa depression and anxiety? Empowerment siguro gagawin natin, Xander, no? One of the weakness and our limitations is that we don't know our children well. And sino ba mga taong kahit papaano 4 hours or more nakisama? So these are the teachers. So we have to empower the teachers to detect symptoms of a behavior or depression or anxiety that would lead to this kind of tragedy. So empower natin mga teachers. Oo, tama ka. The schools, they have their guidance counselors. But usually kasi, di ba, dinidiretso na lang pag may mga symptoms. Start from the roots. Opo. Ma'am, ang ganda nung nabanggit po ninyo, pwede rin po itong gawin po ng DepEd, no? Na bukod dun sa paghanap po ng isang professional po na psychiatrist or psychologist to stand as guidance counselor, dapat yung mga teachers po pala equipped din nung mga
yung mga Yes. parang barometro po na ginagamit po ninyo sa clinical psychology or psychiatrist para po malaman nila kung may problema pala yung bata. Oo. Alam mo, totoo yan, Sander, no? If we empower people to lead the way, give them the knowledge lang eh. We can give, questionnaires wherein if there are abnormalities in these questionnaires, then pwede na yun idiretso sa guidance counselors. Tapos kung hindi kaya on that level, no, kasi highly suicidal, then you have to go to the ER kasi usually there are psychiatrists naman in the hospitals. Oh, dapat pala ma'am, regular po yung test. Oo. No, parang kahit every year, once a year, ganun po. It is very important that after the lectures or health advocacies in the schools, may mga questionnaires kasi kami na pwedeng sagutin nila. Self-reporting questionnaires na kapag may problema dito, okay, go to the guidance counselor right away. However, hindi lahat magsasabi ng totoo. Yun lang po. Pero no? it is very important pa rin na meron tayong ganitong mga moves, di ba? Better than not having to detect at all. Opo. Yes. So Dok, halimbawa ito sa mga teacher na nakikinig po sa atin ngayon, katulad po na nangyari sa Nueva Ecija. So papaano po natin ihahandle yung isang estudyante na meron po kabe-break lang, malungkot siya talaga kasi nga parang mahal na mahal niya yung kanyang kasintahan. So paano? Kasi baka yung atake niya ma-offend naman itong estudyante, 'di ba? Masamain. Oo nga no? Love kills talaga in this situation. Pero hindi dapat ganun, di ba? Love should pave the way. Now, how are we going to do about this? Early, pag nakikita ng mga symptoms na sobrang engross or sobrang focus no, dito sa pag-ibig, importante ng teacher would address this thing right away. Call the attention of the parents, no? Both parents, no? And have a meeting with the guidance counselor and the admin and the principal as well. But this should be done ASAP, ha? Hindi magtagal kasi if there are telltale signs na gusto mong pakamatay, halimbawa, nag-verbalize or meron ka na nakikitang suicidal acts, they have to be given immediate intervention right away. Oo, kasi hindi po ito joke, Doktora Bernadette. Kasi iba parang, parang sabi niya, ay, hindi naman yan itutuloy. Puro lang yung arte. Di ba? Iba kasi parang masakit magsalita na lalo pang nakakadagdag doon sa kanilang dinadala. You said it right, no? Kapag may mga nagsasalita ng gano'n, wag natin pagtawanan. Kasi any suicidal gestures, acts, or words are telltale signs already kung ano yung nangyayari sa puso nila. So, importante na just be there, no? Makinig ka. Importante minsan makinig. Listen to what they are not saying. Meaning to say, nga nagsasalita sila, pero nakikita mo na sobrang lungkot, sobrang matamlay, no? Parang halos hindi na makakalakad sa sobrang lungkot. Go to the doctor immediately. Save them. Opo. Dok, baka mayroon po kayong panghuling paalala sa ating mga kababayan na nakikinig sa mga dumaranas ng depression at anxiety sa mga oras na ito. Huwag mahiya kapag ikaw ay nakakaranas ng ganito. Kasi para lang may sakit ka sa high blood or ikaw ay may asthma na kailangan pumunta sa doktor. Nagkataon lang na psychiatric. Don't be ashamed. And life is a matter of not giving up. Kasi iba parang may stigma na pag pumunta ka sa psychologist, ay baliw yan. Di ba yung ganun, Dok? Ako, alam ni Sander yan. Opo. Kung pupunta sa clinic yan si Sander for interviews, alam niya. Opo. Ay, ma'am. Mahiya. Opo, kung halimbawa po meron pong mga nakikinig sa atin at mga nanonood na gusto pong makipagkonsulta po sa inyo, ma'am, saan po sila pwedeng mag-contact? Ako po ay nandyan sa tabi-tabi lang. Nasa teleserye. Sa inyo. Opo. Ano pong Facebook or number po pwede kayong kausapin? Ang secretary ko 0963
0917-709-2072. Naku, magalit itong secretary ko. Opo. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, Lagi po. Doktora. Si Doktora Maria Bernadette Manalo po. Si Doktora Babes, yung kanyang screen name. Bami screen name. Isa pong eksperto sa psychiatric